Hello, Ka-Thinkers. Would you like to know about these devices? Stay tuned, we will talk about these after our channel introduction. Good day, Ka-Thinker. Welcome to Tinker in the Dark. In this channel, we will talk about assistive technology, accessible file format, special education, inclusive education, and other topics about persons with disability. Hello po, good morning po sa inyong lahat. So my name is Mary Queen Ligone. Then party po ako ng marketing ng KJS Philippines Corporation and KJS Vision Corporation. Bali dalawa po. KJS Vision Corporation is our sales company dito sa Pilipinas. And KJS Philippines Corporation serves as our manufacturing company po dito sa Pilipinas. I see. So, ibig sabihin po pala, dalawa yung company po ninyo dito, no? Yung sa manufacturing or do sa mga product and then meron din po sa sales. Ano po? So, sa ano po ba, ang KJS po ba ay meron ding company sa ibang bansa? O saan po ito kaya nag-origin? Okay. So, ang main office po ng KGS is located po siya sa Japan, Saitama, Japan. So, year 1953, nag-establish po yung main office which is KGS Corporation doon po sa Japan. And ang mga main product or mga product po ni KGS Japan ay solenoid. So, mga para sa sasakyan or sa mga lock, sa kahit anong bagay po. Or door or kahit mga locker, mga ganun po. Yun po yung sa solenoid. And then, different version po ng braille devices po yung ginagawa ng main office po namin sa Japan. I see. So talagang may focus din pala talaga siya for visually impaired products. Ano po? So dito po sa Pilipinas, ano po yung mga available product ng KGS na pwede po nating mabili dito sa atin, ano? And siguro po kung mamarapatin, pwede na rin po ninyong i-state kung magkano po kaya sila, no? Para sa kaalaman po ng ating mga viewers. Okay, so bago po yun, magbibigay lang po ako ng maliit na information about our company. So with the company profile, yung KGS Philippines Corporation, na-establish po siya dito sa Pilipinas year 1995. So 30 years na po yung KGS Philippines dito sa Pilipinas. And then, yung pinaka-main product naman ng KGS Philippines Corporation is mga braille cells. So part po siya ng braille display. So 75% of braille cell available po worldwide is galing po siya kay KGS Philippines Corporation. So year around mga 2001 or 2021 or 2020, yung company president po namin, he decided na why not gumawa ng braille display para sa Pilipinas. So upon checking po, nagkandak po ng madaming ginawang research and development dito sa Pilipinas to check kung ano yung mga assistive device or braille display na mag-fit po sa need ng mga visually impaired Filipino po natin. So upon checking sa, like for example, sa mga elementary level po, so they are not yet familiar sa mga braille codes kasi nga limited, hindi naman lahat is mayroong mga special education school, and then hindi naman lahat mayroong available na visually impaired teacher. So upon checking, hindi ganun ka maalam pa sa mga braille codes yung mga visually impaired student. That's why yung KJS Philippines, naggumawa po siya ng NextTouch 40. Yung NextTouch 40 is a braille display device designed para sa mga elementary or mga students na
gusto pa lang i-familiarize yung mga Braille codes. So, yun po ang isa sa product ni KGS Philippines Corporation, na ang nagbebenta po is si KGS Vision Corporation. So, ang reason po why we started or we decided na magbenta ng Braille display dito sa Pilipinas is to serve, of course, the visually impaired Filipino community. So, na mag-provide sa kanila ng affordable Braille devices. So, upon checking, meron din namang mga available na Braille display yung in-order po natin. Pero that one are a bit expensive po. So, kami din po, meron kaming Braille display noon na available din sana para sa mga visually impaired Filipino, pero masyado po siyang mahal, and then hindi po siya ganun ka-fit sa need ng majority visually impaired kasi nga po they are on the stage na kailangan pa lang nila maging familiar sa Braille codes. So, again, our research and development team work hard to design a solution that will fit po sa needs ng majority na visually impaired. So that is yung Next Touch 40 po. So Next Touch 40, actually our selling price for a Next Touch 40 is just 80,000 po. Pero due to the mga government charges po natin dito sa Philippines sa pag-process po, our main office or manufacturing office kasi is located in the Philippine Economic Zone. So technically, consider pa rin siya as foreign dito sa Pilipinas po. So ilalabas pa rin po siya sa BOC. So may bayad pa po yun. So madaming charges po bago po siya mailabas. Kaya po on top of the 80,000, meron pa pong mga other charges na ipapatong po natin doon sa pinaka-price po ng device. So, aside po doon, ang isa pa pong product ni KJS Philippines or KJS Vision is BL1000 Link. Yung BL1000 Link naman is a sticker printer. So, yung mga personal gamit po ng mga visually impaired natin, pwede natin siyang lagyan ng label so that mas mabilis nilang ma-identify yung item na yon. Like for example, sa mga gamit po natin sa kitchen, mga microwave, mga salt or paper, pepper or kahit ano po na pwede nating lagyan ng label para mabilis po siyang ma-identify ng mga visually impaired. So sticker printer po siya na pang-label sa kahit na anong gamit po natin. So kahit sighted or kahit visually impaired, pwede po siyang mag-print ng like for example sa mga medicine kit po natin, lalagyan natin ng label. So there's no need for a visually impaired to ask for an assistance sa mga kasama nila na sighted na ano bang gamot po ito. So lalagyan lang natin po doon ng label. Sila na mismo is magagawa na nila lahat independently and hindi na po kailangan ng assistance na syempre we know naman na mga visually impaired, nahihiya din sila na manghingi sila ng assistance. So kapag available yung mga yun, magagawa na nila yung mga gusto nilang gawin. So yun po. For a BL1000 Link, the price of this naman is, yung selling price po namin is 60,000, pero again may on top of that madami po pong charges, so selling price lang po namin is 60,000. Okay. So napakaganda no, ma'am. Itong sa Braille display po no, maganda siya no kasi again kailangan talaga natin ng mga materials no na nababasa. Tama po, ma'am? Yes po. Actually po, sir, naka-receive na kami ng feedback. Actually, before kami yung official na nag-start na magbenta po dito sa Pilipinas, we conducted a pilot test. So sa pilot test po namin, that is in
collaboration with the local government po ng Quezon City. So sa ngayon, yung report na na-receive namin from this LGU and from this school is that ginagamit po siya ng mga high school and elementary student for their periodical exams. So paperless na po si Quezon City. So sinisave lang po yung mga exam nila sa computer. So based on our last meeting with the local government, chine-check po nila kung magkano yung na-save nila for a paper. Kasi imbis na mag-print po sila, we all know naman na yung mga braille, yung pag-print, is expensive po siya compare sa mga ordinary, di ba po? So, yun po yung ng LGU po ni Quezon City kung magkano yung na-save nila simula nung naging available yung braille display sa kanilang school. Dahil yun nga, again, through Next Touch 40 na po, nag-e-exam yung mga bata and sinisave na lang po sa PC or computer po. Aba, so ibig sabihin pala, mas magiging conveniente, no, sa ating mga teachers and sa mga bata na rin as well. Kasi mabilis na magkakaroon ng mga materials. Unlike before, kailangan mo pa siyang i-transcribe and then i-emboss, no? Tapos bibili pa tayo ng papers. So hindi naman mura ang papel na yon, no? And of course, we also need embossers. So with this device, automatic na pala, no? So kung halimbawa ako i-teacher, i-encode ko lang yung yung mga exams and then automatic mababasa na ng mga blind pala, no, na estudyante. So ang laking kagandahan nito, no? So from the name Next Touch 40, so ibig sabihin ba, ma'am, ito ay 40 cells yung kanyang braille, ano? Tama po, yes. Alright, so for clarifications din po, ano po bang mga screen reader yung compatible kay Next Touch 40? Okay, for compatibility naman po ni Next Touch 40, compatible po siya for screen reader na NVDA and JAWS. Okay pala, no? So yung mga leading screen reader ay identifiable na siya, no? Ito po ba ay plug and play? Kapag kunwari bumili ako, ilalagay ko ba siya sa aking computer and then okay na siya, automatically detected? Okay. With that po, sir, meron lang po tayong mga kailangan lang po tayong i-install sa ating computer. Like, dalawa lang po siya. For NVDA, for example, NVDA, yung inyong gagamitin na screen reader, may i-install lang po tayo sa NVDA na add-on. And then for JAWS naman, meron lang din tayong driver ni KJS na i-install po sa ating computer sa JAWS para po makonect po siya using JAWS or using NVDA. So madali lang din pala yung setup niya, no? So parang nag-install ka lang din ng mga drivers. At ang pinakamaganda rito, compatible na kay NVDA, no? Given na free si NVDA sa screen reader at ito yung commonly na ginagamit ng mga persons with visual impairment dito sa Pilipinas. Naku, napakaganda pala no? So, ito po ba, kung kasi yung mga screen reader na NVDA and JAWS ay para sa mga laptop and desktop devices, paano naman po kaya yung mga handheld like yung mga tablet and smartphones? Compatible din po siya or pwede siyang i-connect via Bluetooth. So yung connection pala ng device is pwede siya via Bluetooth or via USB. So again, kailangan pa rin po ng driver doon sa ating PC or computer bago po tayo makonect via Bluetooth or USB. So yung katulad ng nabanggit po natin kanina. For like mga phone naman po, pwede din siyang i-connect again kahit USB or Bluetooth din. So, for Android phone, meron po tayong TalkBack. For iOS, meron naman tayong voice over. Voice over naman po for iOS. So ibig sabihin talaga, flexible pala siya, no?
So, ang TalkBack po para sa kaalaman po ng ating manonood, ito po ay isang free screen reader for Android. Pag in-install niyo po yung accessibility suite ng Android devices, automatic po yan na meron po tayong TalkBack, So, free din po siya, katulad ng NVDA. And then, yung voiceover naman po na nababanggit ni Ma'am Mary Queen, ay ito naman po yung built-in screen reader ng mga iOS devices, yung mga Apple products. So, napakaganda pala, pag nakabili ka pala nitong device na to, since compatible siya sa mga free screen reader, hindi ka na pala mamumroblema. Yes po, sir. Ang kagandahan po, sir, yung device po, for example, nasa labas kayo, wala po kasi siyang battery. The reason why wala siyang battery is kinonsider po namin na maging mura yung device as well as matagal po siyang masira. So kung wala naman po, kung walang battery yung mga devices, matagal po siyang masira. So pero kahit po power bank lang, pag sinaksak mo siya sa power bank, gagana na po siya. So parang cellphone lang po siya talaga na power bank, tas mag-work na siya, pwede kang magbasa habang kahit nasa MRT ka, nasa biyahe ka, and then hindi alam ng katabi mo na nagbabasa ka pala. Yeah, hindi katulad kapag yung kukunin mo yung cellphone mo, possible kung hindi naka-turn off yung iyong yung curtain, yung curtain, makikita nila. Oo. Tsaka, okay pala siya, kahit pala power bank lang, under pala siya, And kung halimbawa po ma'am, individual yung bibili, yung kung binigay po ninyong price na 80,000, meron pa po siyang on top of that, may dagdag pa po ba siya? Yun po yung tama po ba ang aking pagkakaintindi? Or kung individual po yung bibili is 80,000 po talaga siya? Hindi po, sir. Lahat po, kahit individual or bulk man yan, government or company man yan po, sir. On top of the 80,000 na selling price po namin, meron pa siyang other charges. So as you know, meron po tayong 12% baht. So dadagdag doon sa 80,000. Tapos meron pa po tayong shipping fee. Shipping fee po kasi is because yun po, meron po tayong binayaran from the sa duties and taxes din po. Again, balik po tayo sa shipping fee kasi is because yung device will be manggagaling sa Cebu. So if dito po tayo ila-located, medyo yun po. Of course, hindi siya free yung shipping. So may bayad po yung shipping po natin. May on top of the 80,000, meron po tayong miscellaneous fees, meron po tayong duties and taxes fees na of course hindi po namin kayang kami yung magbayad po nun kasi kinonsider po namin is the cheaper price ng devices pero hindi po namin control government charges. That is the reason why on top of the 80,000, madami pa pong mga dumagdag po. Aside po doon is also we are located in the Philippine Economic Zone. So meron din po siyang PEZA zone fee po pag nilabas po yung mga device. So So all in all po ba meron na tayong just like estimate, for example, nandito ako sa NCR, bibili ako, meron na po ba tayong parang estimate cost na magiging maibibigay natin siya? So let's say yung 80,000 and then plus yung all of the expenses pa dun sa mga shipping and everything. So magkano po ang inaabot niya bago mapunta? For a Next Touch 40, that is around mga 115,000 including all charges na po yun. For the BL1000, that is around 85 to 87,000, mga ganun po, sir. If Metro Manila. So kapag provinces po, sir, the shipping fees will change po. Yeah. Understandable naman yun, kasi syempre sa ita-travel ng device, And isa pa po, sir, for handling kasi hindi natin kung i-consider yung pinakamura
mamumura. Of course, yung pinaka-safe po yung i-consider po natin kasi device po ito. So, Yes, should correct. be safe siya na makakarating doon sa buyer o kung saang government man yan or private institution, dapat safe po siya na makarating. So, yun po, the reason why din po na hindi yun mura yung shipping natin na pinipili is because of the safety of the device. Correct. I agree. Kasi mahirap talaga yan, ano? Hindi yung katulad ng mga mumurahin lang na mga item na pwedeng mapalitan just in case na may nagka-problema, no, sa shipping. So mahirap talaga, no? And then given nga yung mga materials pa na ginagamit diyan ay may kamahalan din, no? Tama naman Yes. po 'yun. Pero given that yung price pa rin niya kung ikukumpara natin doon sa iba, mura pa rin. Kasi kung papasok siya ng 115 bago siya makarating sa end user, mura na rin siya kung tutuusin, ano? Yes And, po, sir. That is the reason why we encourage everyone to contact direct our office kasi our main goal talaga or our main vision is to deliver a cheaper version of Braille devices para lahat ng mga visually impaired po natin ng mga Pilipino ay makagamit po, maramdaman po nila na belong sila sa society, yung information is hindi limited. So lahat, for example kasi yung nabanggit ko nga kanina, sa school po siya sa Quezon City is available na siya. So the student there can study together with the sighted student. So yung mga sighted student may mga visual information na sinushow yung teachers kanilang board, while yung mga visually impaired pwede silang bigyan ng soft copy. And then, kung ano man yung nakikita man ng mga sighted, makikita din ng mga visually impaired Filipino sa Next Touch 40 po. So, yun po yung pinaka gusto po namin na mangyari. Kaya po naging naghanap ng paraan para makagawa ng Braille display na affordable para yung equality po ma-promote natin dito sa Pilipinas. Kasi na-observe po ng president po namin and kahit kami po na nag-conduct ng iba't ibang research, iba't ibang visit sa mga schools, matatalino po yung mga visually impaired. Kulang lang po sila sa device, kaya po hindi na-enhance yung kanilang skills and talent. So hopefully on the succeeding years, yun po, maging available yung mga devices or assistive device para sa visually impaired para madagdagan po, as you know, mayroon naman na tayong mga lawyer na mga visually impaired. So, eventually or hopefully sa susunod na mga taon is madagdagan po yun sila and mas dadami po yung mga visually impaired na working in, like for example, corporate world, mga ganun po siya. Correct. At saka naniniwala din kasi ako, no? Pati ang Thinker in the Dark naniniwala na ang literacy ay kaiba doon sa audio na, no? So kung screen reader lang kasi ang gagamitin natin, that's audio kasi magiging talking yung mga devices, but iba na siya kapag ka nababasa mo talaga using Braille display, no? So ito ay literacy talaga. Tama po. Yan po ang isa sa pinaka marka po sa amin bilang representative ng KGS. Isa po sa nagmarka po sa amin is that yung statement po ng isang visually impaired student ng after po ng pilot po namin. So according to her, hindi lang po ng student, pati po ng teacher, according po sa kanila is that aside sa naging maalam na yung mga student nila sa spelling is that nalalaman po nila na merong mga words na magkatunog pero magkaiba po yung meaning po nun. So, aside po, naging magaling po sila talaga sa pag-spelling and mas nag-retain po yung information sa kanila kasi sila mismo yung nagbabasa po. So, yun po yung mga feedback na na-receive po namin mula sa student and sa teacher po nung sa pilot schools po namin.
Very good, very good. At ang kagandahan na itong device na to, no, nung dinevelop ninyo ay dumaan talaga sa studies. So, napakaganda. And siguro po ma'am, we can invite them sa kung saan po sila pwedeng bumisita sa inyong opisina, and ano po yung contact number po ninyo sa mga interested na gustong bumili po or magkaroon itong device na to. Okay, sa mga Filipino po na naghahanap ng assistive devices para sa kanilang family member, sa kanilang student, para sa kanilang LGU, or sa mga non-government organization na nagsusupport ng visually impaired people. So we invite you to connect with us sa yung website po namin is www.kgs-philippinefil.com, and then yung company website name po namin is KGS Group of Companies. So doon po pwede po kayong mag-inquire about our assistive device. Also, we have our Facebook page. Facebook page name is KGS Vision Corporation, and then you can contact us naman po at mobile number 0917-8178-247 po. So, our office is open naman po in Cebu. That is located in Lapu-Lapu, and then dito naman sa Manila, we have our office dito naman po sa Philinvest, Alabang po. Maraming salamat Ma'am Mary Queen sa pagbibigay mo ng time sa Tinker in the Dark para ikaw ay aming ma-interview regarding sa inyong company and sa mga services and products po na ino-offer ninyo. Thank you so much ma'am, at sana po ay patuloy na lumago ang inyong company and patuloy po ang inyong vision na makatulong sa mga persons with visual impairment dito sa Pilipinas, ang inyong pong company. Thank you so much din po, Tinker in the Dark, for inviting us and for allowing us to share our advocacy and our mission and vision dito po sa mga viewers mo, dito sa vlog mo po. Maraming salamat po. If you are new in this channel, please click the subscribe button and the notification bell. Let's make this channel grow and promote a barrier-free community for persons with disabilities.